Walang bagay na tulad ng isang maganda at mapayapang kamatayan. Sa seryeng ito, may isang kotse na napakabilis. Kaya talagang nagulat ang lalaking ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, aksidenteng nabangga ng humaharurot na sasakyan ang lalaking ito. At bilang resulta, natapon siya dahil sa lakas ng pagkabangga. Habang dumiretso lang ang sasakyan na nakabangga sa kanya at hindi man lang siya tinulungan. Sa puntong ito, naghihingalo na ang lalaking ito. Sa kabilang banda, iniisip niya kung mamamatay ba siya ng ganoon lang. Iniisip din niya kung ang kanyang buhay ay karaniwan lamang o mas mababa sa karaniwan. Kasunod nito, umalis siya sa probinsya at nakarating sa Noryang-jin. Gumugol siya ng 7 taon sa pag-aaral para sa Level 9 Civil Exam. Gayunpaman, siya ay isang 33 taong gulang na nagtatrabaho bilang isang delivery man. Walang hindi gagawin ng kanyang ina para lamang masustentuhan siya, mula sa pagiging insurance agent, isang nurse sa isang nursing home, hanggang sa magtrabaho sa isang maliit na tindahan ng merienda, tindahan ng mga bulaklak at iba pa. Pagkamatay ng kanyang ama, ang kanyang ina ang nagtusto sa kanyang pangmatrikula sa kolehiyo at maging ang kanyang mga bayaran sa pagsusulit sa sibil. Ang tanging natitira sa kanyang pangalan ay isang utang. Ayon sa kanya, pinahirapan lang niya ang kanyang ina, at pagkatapos ay namatay siya noong nakaraang taon dahil sa pancreatic cancer. Iniisip niya kung ipagmamalaki siya ng kanyang ina kung magkikita sila sa kabilang buhay. Dahil ayon kanya, kahit na siya ay isang walang kakayahan na anak, siya pa rin ang kanyang lahat. Sa kabilang banda, may nakita siyang lumiwanag, at ayon sa kanya, iyon ang natitirang alaala niya sa kanyang ama. Dagdag pa niya, wala siyang ibang natitirang bagay sa buhay, kundi ang kwentes na iyon. Kaya pinilit niya ang sarili na kunin ang kwintas na ito. Buti na lang at, nakuha niya ito bago siya namatay. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagliwanag ang kwentes na kanyang hawak. At bigla na lang, ang espiritu ng lalaki ay muling nagkatawang tao. Sa taong ito na nagngangalang Joey, na siyang pangunahing bida sa kwento. Gayunpaman, siya ay naguguluhan kung bakit siya ay buhay pa dahil ayon sa kanya, siya ay malinaw na nasa pintuan na ng kamatayan. Kaya sinubukan niyang alalahanin ang nangyari, ngunit hindi inaasahan. Napagtanto niyang nasa ibang katawan na siya. Sa kabilang banda, natuwa ang babaeng ito na nagising na si Joey. Kaya ipinaalam niya sa lalaking ito na nasa tabi niya na nagngangalang Sanggang tungkol dito. Agad-agad, kinamusta ni Sanggang ang pakiramdam ni Joey. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na bukod sa sakit ng ulo, ayos lang ang pakiramdam niya. Ayon kay Sanggang, si Joey ay patuloy na umuungol sa sakit habang siya ay natutulog sa loob ng 3 buong araw. Kaya natutuwa sila na ayos lang siya ngayon. Sa sandaling ito, may naramdaman si Joey sa kanyang tiyan. Kaya sinabi ng babaeng ito na paniguradong gutom na si Joey. Pagkatapos ay sinabi din niya sa kanya na kailangan niyang kumain, upang maibalik ang kanyang enerhiya. Samantala, tinanong ng babaeng ito si Sanggang kung wala pa rin bang balita mula kay Master Bang. Gayunpaman, sa isip ni Joey, batay sa kanyang kasalukuyang mga alaala, si Master Bang ay ang Shujou General na nagmonopolya sa interes sa asin at bakal sa Anhui. Sinabi niya na maaari siyang gumawa ng espada, kung mayroon lamang siyang mga plate na inilabas ng general ng Shujou. Sa kabilang dako, tinanong ni Sanggang ang ginang kung sa tingin niya ay kakaunti lamang ang naghihintay kay Master Bang. Dagdag pa ni Sanggang, na sana ay magkaroon siya ng ganoong swerte. Bukod dito, tinanong siya ng babaeng ito kung ano ang sinabi ng Hua Clan ng Sword Sect. Ayon kay Joey, si Hua Xianyong ay ang junior sect leader ng Hua Clan ng Sword Sect. At dahil sa taong ito, ang Zhou Clan's Iron Chamber ay mabilis na lumalala. Sa kondisyon na kumilos bilang isang tagapamagitan sa pagitan nila at ni Master Bang. Nilinlang sila ni Hua Xianyong matapos makatanggap ng 2,000 pilak na barya. Gayunpaman, sinabihan ni Sanggang ang kanyang asawa na alagaan si Joey dahil lalabas siya sandali. Sa kasalukuyang panahon, naguguluhan pa rin si Joey dahil mula nang magising siya, hindi pa rin nasagot ang kanyang mga katanungan sa kanyang isip. Bilang karagdagan, siya ay nalilito kung ang memorya na iyon ay pag-aari ng isang taong nagngangalang Joey. Ang kanyang ama, si Josun, ay ang panday ng paggawaan ng bakal ng Zhou Clan's Iron Chamber o Blacksmith's Workshop.
Ang kanyang ina, si Go Eun, ay isang matalino at mabait na babae. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Jo Yok, ay isang hanggal na tao na nagnanais na maging isang Jangho. Dagdag kaalaman, ang Jangho ay nangangahulugang martial artist. Bukod dito, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Jo Yeon, ay palaging nasa mahinang kalusugan. At siya, si Joey, na memoryado ang Cheonjo at Annelect sa loob lamang ng 3 buwan. Ang napakaraming kaalaman na lumalabas ng paulit-ulit. Hindi yun ang kaalaman na mayroon si Joey. Ito ay hindi isang kaalaman na maaaring maunawaan ng isang tao. Ang pinakakaduda-duda sa lahat ay ang inscription na, sama, na nakatatak mismo sa kanyang isipan. Dagdag kaalaman, ang ibig sabihin ng sama ay Grand Marshal. Bilang karagdagan kay Joey, kapag naiisip niya ang pariralang iyon, nakakaramdam siya ng hindi matiis na galit. May kaguluhan lamang sa loob ng kanyang isip. Samantala, iniisip pa rin ni Joey kung iyon ay isang uri ng dimensional shift dahil naaalala pa rin niya ang sakit bago siya namatay. Naiinis si Joey dahil nalilito siya sa lahat. Naguguluhan siya kung ano ba ang dapat niyang gawin doon para mabuhay muli. Isang hari, isang general, isang hukom, Diyos. Mayroon lamang akong 7 taon ng karanasan bilang isang test taker at mula sa iba't ibang mga part-time na trabaho. Wika pa ni Joey. Dagdag pa niya, ang lahat ng natitira ay upang siya ay maging isang martial arts master. Parang sa isang nobela, ngunit iniisip niya kung may pagkakataon bang makakakilala siya ng isang master sa malapit. Sa kabilang banda, biglang nakita ni Joey ang kanyang lalaking kapatid na si Jo Yok kaya sa isip niya, paniguradong alam ni Jo Yok ang tungkol sa martial arts. Ngunit nalilito si Joey, tungkol sa kung bakit napaka-sloppy ni Jo Yok. Ayon kay Joey, sa palagay niya ay mas mahusay pa ang kanyang kaibigan sa elementarya sa Kendo Club kaysa kay Jo Yok. Sa sandaling iyon, tinanong ni Jo Yok si Joey kung bumuti na ba ang pakiramdam niya. Kaya sumagot naman si Joey na nakakagalaw siya ng maayos. Pagkatapos ay tinanong siya ni Joey kung saan niya natutunan ng martial arts. Kaya sumagot si Jo Yok at ayon sa kanya, nalaman niya iyon matapos niyang bilhan ng inumin ang kaibigan niyang si Jang Sam. Bilang karagdagan kay Jo Yok, si Jang Sam ay mula sa militar. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Joey na walang saysay ang kanyang mga natutunan. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung may natutunan ba siya mula sa isang aktwal na martial artist bukod sa kanyang kaibigang kapitbahay. Dahil dito, nagalit si Jo Yok habang tinatanong si Joey kung pinagtatawanan ba niya siya. Dahil ayon sa kanya, alam na alam naman ni Joey na naglibot siya sa iba't ibang prefecture upang matuto ng martial arts, ngunit hindi pa rin siya nakatagpo ng sino mang martial artist. Sa isang iglap, humingi ng tawad si Joey kay Jo Yok. Pero sa isip niya, iyon ang taong tumakas sa bahay dahil gusto niyang matuto ng martial arts. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung mas mahirap bang matuto ng martial arts sa mga matatandang henerasyon. Pero sinabi lang ni Jo Yok na hindi niya alam na tanga ang kapatid niya. Gayunpaman, ayon kay Jo Yok, sila ay mga maalamat na figure na maaaring hindi nakikita ng mga taong tulad nila minsan sa kanilang buhay. Walang makaisip na matuto ng martial arts mula sa kanila. Sa isip ni Joey, hula niya na magiging napakahirap kung ang martial arts freak na iyon ay sumuko. Kasunod nito, gigil na tinanong ni Jo Yok si Joey kung gusto na niyang matuto ng martial arts at kung gusto niyang turuan siya nito. Pero umalis lang si Joey at sinabihan niya ito na kalimutan na lang iyon. Sinabi rin niya sa kanya na gawin niya na lang ang lahat ng makakaya niya. Samantala, ayon kay Joey, sa mga nobelang martial arts, maaari kang pumunta kahit saan at makilala ang mga masters, pagkatapos ay matuto ng martial arts mula sa kanila. Pero sabi niya, scam lang iyon. Gayunpaman, pakiramdam ni Joey na siya ay nawawala ngunit, kahit papaano, buhay siya ngayon. At gusto ni Joey na mabuhay ng mas matagal. Kaya mas mabuti iyon kaysa mamatay. Dagdag pa ni Joey, mula sa araw na iyon, tanggap na niya na siya ay si Joey. At iyon ang tanging paraan para siya ay mabuhay. 2 buwan na ang lumipas mula nang dumating si Joey sa Central Plains. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay medyo simple. Sa umaga, tinutulungan niya ang kanyang kapatid na mangolekta ng panggatong.
Habang sa hapon naman ay gumagawa siya ng uling at kung minsan ay nililinis niya ang pagawaan. Sa mga bihirang kaso, siya ang bumabati sa mga customer na bumibisita sa workshop. Sa kabutihang palad, ang kanyang ama ay nakakakuha ng mga pilak na barya, kaya ang paghahanap ng pagkain ay hindi naging problema sa kanila. Bagaman, walang ideya si Joey kung saan nakuha ng kanyang ama ang perang iyon. Sa sandaling ito, ang ina ni Joey ay talagang nabigla. Nang sabihin sa kanya ng kanyang asawa na humiram siya ng 60 pilak na barya mula sa isang loan shark. Galit na galit si Guiyang nang malaman niya na ang lahat ng pera na ginagamit nila hanggang sa mga oras na iyon ay galing pala sa isang loan shark. Tinanong ni Guiyang ang kanyang asawa kung paano sila makakakuha ng pera para maibalik ang pera na inutang. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Jo-sun na hiniram niya ito dahil kailangan nilang bumili ng iron ore at kailangan nila ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos nito, sinabi ni Jo-sun sa kanyang asawa na doon nila ito tatapusin. Ngunit si Guiyang ay talagang galit at ayon sa kanya, kung hindi nila mababayaran ang mga ito sa loob ng isang buwan, tiyak na sila ay pagpipiraso-pirasuhin ng kanilang inutangan. Kaya tinanong niya siya kung ano ang kanilang gagawin. Dahil dito, nagalit din si Jo-sun habang sinasabing, tapos dapat magutom tayo. Gusto mo bang mamatay tayong lahat dito ng magkasama? Bilang karagdagan kay Jo-sun, maging ang pagkain na kanilang kinakain sa sandaling iyon ay nagmula sa inutangan nila ng pera. Kaya hindi makapagsalita si Guiyang sa sandaling ito. Alinsunod kay Jo-sun, ginawa niya iyon kahit alam niyang loan shark sila kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito. Sinabi rin niya sa kanya na magmadali at kumain. Sa kabilang banda, sa isipan ni Joey, siya ay napapamura. Dahil sila ay talagang nasa dead end na. Gayunman, habang kumakain si Joey, kasama ang kanyang pamilya, may biglang naamoy si Joey. Galing sa maruming kusina ng bahay nila. Ayon sa kanya, ang utang ay maaaring isang isyo, ngunit ang amoy na iyon ay hindi niya matiis. Bilang karagdagan ni Joey, ang kalinisan sa loob ng sambahayan na iyon ay isang gulo. Sa kabilang panig, si Jo-sun ay talagang nasiyahan sa kanilang pagkain, dahil hindi siya kumain ng mabuti sa mahabang panahon. Gayunpaman, naiinis si Joey dahil sa masamang hininga ng kanyang ama. Sa kabilang banda, masayang sinabi ni Jo-yeon sa kanyang ina na sa wakas ay naghugas siya ng buhok pagkatapos ng isang buwan. Tama iyan, ang aming Yonye ay napakahusay. Wika ng ina ni Joey. Gayunpaman, nagtaka si Joey kung iyon ay isang bagay na dapat purihin. Dagdag pa niya, hindi siya sanay ng ganon. Kaya sinabi niya sa sarili na kailangan niyang baguhin ang mga bagay sa paligid. Pagkatapos nito, tinanong ni Joey ang kanyang ama kung mayroon silang tulad ng matigas na balahibo. Ngunit sinabi ng kanyang ama na ang tinutukoy ni Joey ay balahibo ng baboy ramo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si Hunter Mo ay marami nito. Binibigyan niya sila ng libre, kaya tinanong niya ang kanyang anak kung dapat niya itong kunin. Agad-agad ay nagpasalamat si Joey sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang minuto, namangha si Joey sa balahibo ng baboy ramo na ito. Nagplano siyang gumawa lamang ng mga toothbrush para sa kanyang pamilya. Ngunit nakatanggap siya ng maraming balahibo ng baboy ramo. Gayunpaman, ayon kay Joey, sipilyo lamang iyon. Kaya hindi ito nangangailangan ng anumang uri ng grand technique. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos na ni Joey ang isa. Sa hindi inaasahan, biglang dumating si Jo-yeon at tinanong ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang ginagawa. Pero na-stuck si Joey, kaya sinabihan lang niya itong bumalik sa loob dahil malamig doon. Walang magawa si Jo-yeon, kaya sinunod niya ang utos ng kanyang kapatid. Sa kabila nito, nagpatuloy si Joey sa paggawa ng toothbrush. At pagkatapos ng ilang oras, si Joey ay nakagawa ng maraming sipilyo. Maya-maya, si Jo-sun ay dumating at agad niyang tinanong ang kanyang anak kung ano iyon. Sa oras na ito, tinuturuan ni Joey ang kanyang ama kung paano gamitin ang toothbrush. At bilang resulta, si Jo-sun ay talagang namangha sa malamig at sariwang pakiramdam nito. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na ang tawag doon ay toothbrush o sipilyo. Sinabi rin niya na siya rin daw ang nag-imbento mismo nito. Sa ilang sandali, tinanong ni Jo-sun ang kanyang anak kung pwede ba nilang ibenta iyon. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na base sa kanyang reaksyon,
Iniisip ni Joey na tiyak na tatama sila sa jackpot. Kaya agad na sumugod si Joey at ang kanyang ama sa palengke. Samantala, sa pampublikong pamilihan, pinilahan at pinagkaguluhan ang mga sipilyo na benibenta ni Joey at ng kanyang ama. Sa ilang minuto lamang ay agad din itong naubos. Kaya masayang-masaya ang mag-ama na para bang sila ay nakatama sa jackpot. Ayon kay Joseon, nakabenta sila ng 250 toothbrush sa loob lamang ng 2 oras. At ayon kay Joey, ibinenta nila ang bawat isa sa halagang 2 bakal na barya. Iyon ay 500 bakal na barya sa kabuuan, nakatumbas ng 5 pilak. Kaya nakakuha sila ng 5 pilak sa loob lamang ng 2 oras. Bilang karagdagan, tinanong ni Joseon ang kanyang anak kung tama ba siya na ang mga materyales para sa paggawa ng toothbrush ay balahibo, kahoy, at pandikit. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magmadali upang mabili nila ang mga ito at gumawa ng higit pang mga toothbrush. Higit pa rito, ayon kay Joey, kung tutulong ang buong pamilya, maaari silang gumawa ng humigit kumulang 3,000 piraso sa kalahating buwan. Gayunpaman, hindi nila alam na ang mga tao sa kanilang paligid ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sa kabilang banda, ayon kay Joey, kung dadagdagan nila ang presyo ng kaunti at ibenta ang lahat ng mga ito, hindi kasama ang gastos ng mga materyales, kikita sila ng 80 pilak at maaari na nilang bayaran ng mga loan shark. Kahanga-hanga, tatamaan natin ang isa pang jackpot at yumaman. Wika, pa ni Joseon. Samantala, bumili si Joey ng maramihang balahibo ng baboy ramo, mga kahoy, at mga pandikit. Sa ilalim ng utos ng kanyang ina, si Cook Oyong, ay masayang-masaya na marinig ang magandang balita. Buong magdamag na nagpupuyat ang buong pamilya sa paggawa ng toothbrush. Dahil ang kanilang layunin ay gumawa ng 3,000 sipilyo. Makalipas ang kalahating buwan, bumalik sa palengke sina Joseon at Joey, pero nagulat sila sa kanilang nakita. Hindi makapaniwala si Joseon sa kung paano ito nangyari, na ang mga tao sa merkado ay nagbebenta na rin ng mga toothbrush na di hamak na mas maganda kaysa sa kanilang mga gawa, at bukod pa rito, mas mura pa ang mga ito sa kanilang presyo. Hindi rin makapaniwala si Joey, dahil ang mga karapatan sa intelektual na ari-arian ay hindi umiiral sa panahong iyon. Pagkatapos nito, ay tinanong ni Joseon ang kanyang anak kung ano ang dapat nilang gawin sa oras na iyon. Ngunit sabi ni Joey sa kanyang ama na siya dapat ang magtatanong. Bilang karagdagan kay Joey, mayroon lamang kalahating buwan na natitira bago matapos ang deadline para sa mga loan shark, kaya tinanong niya siya kung puputulan nila ang kanilang mga kamay kung hindi nila ito babayaran. Kaya si Joseon at Joey ay gulong-gulo sa mga oras na ito. Dahil 15 araw na lang ang natitira para bayaran nila ang kanilang utang sa mga loan shark. Sa kasalukuyang panahon, iniisip ni Joey na sa mga nobelang transmigrasyon na iyon, mabilis na inaayos ng bida ang lahat ng mga problema. Kaya iniisip niya kung dapat niya bang subukang mag-imbento ng kuryente, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya alam kung paano gawin iyon. Kaya iniisip niya kung paano kung gagawa siya ng steam engine. Ngunit hindi, dahil wala silang kahit isang riles. Iniisip din niya ang paggawa ng baril, ngunit gayon paman, hindi niya alam kung paano ito gagawin. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Joyeon at tinanong si Joey kung mayroon silang tubig. Ngunit sinabihan lang siya ni Joey na huwag hugasan ang kanyang buhok. Gayon paman, ayon kay Joyeon, sinabihan din siya nito na huwag ding maghugas ng buhok noong nakaraang araw. Kaya sinabihan siya ni Joey na maligo na lang kinabukasan dahil ayon sa kanya, tumatagal ng 2 oras para lamang makakuha ng tubig. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na kung hindi niya ito gusto, maaari siyang pumunta sa igiban ng tubig ay siya mismo ang magigib. Samantala, biglang pumasok sa eksena si Joyok habang tinatanong kung maayos ang tulog ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos nun, sinimulan ni Joyok ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Gayunpaman, si Joey ay nalilito kung si Joyok ba ay walang utak na nilalang dahil ang kanilang pamilya ay nasa kapahamakan. Dagdag pa ni Joey, dapat man lang magpanggap na nag-aalala ang kanyang kapatid. Kasunod nito, tinanong ni Joyeon ang kanyang kapatid kung sa tingin niya ay biglang nagbago ang kanilang pangalawang kapatid na si Joey. Kaya tinanong din ni Joyok ang kapatid na babae kung paano niya ito nasabi.
Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Jo-yeon na ang sinasabi niya ay nung oras na ipunan ni Joey ang lahat ng materyales sa paggawa ng sipilyo kung paanong tumpak na makalkula ni Joey ang dami ng mga toothbrush na gagawin sa madaling panahon na mas mabilis pa sa paghigop ng tsaa. Sinabi rin sa kanya ni Jo-yeon na ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganoon kabilis. Gayunpaman, sinabi ni Jo-yeok na nabigla rin siya. Dagdag pa ni Jo-yeok, ito ay tulad ng mga kalkulasyon ng aritmetika na ginagawa ng mga mangangalakal. At habang siya ay tumatawa, pabiro niyang tinanong kung ang kanilang maliit na bookworm ay natututo na ngayon tungkol sa arithmetics. Gayunpaman, si Joey ay nagtataka kung talagang nabighani sila sa mga multiplikasyon na alam ng lahat sa kasalukuyang panahon kung paano gawin. Ngunit dahil dito, biglang napaisip si Joey dahil ang mga tao doon ay walang alam tungkol sa multiplication table. Iniisip din niya kung ang pag-alam sa apat na pangunahing operasyon ng aritmetika ay itinuturing na isang kasanayan sa panahong iyon. Sa kabilang banda, sinabi ni Jo-yeon sa kanyang kapatid, na si Joey ay biglang naging mahusay na din sa pakikipag-usap, at gumagamit pa siya ng mahihirap na salita. Si Jo-yeok ay agad na sumang-ayon sa kanyang kapatid na babae at ayon sa kanya, kamakailan lamang, may mga pagkakataon na kahit siya ay hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ni Joey. Sa kabilang panig, ayon kay Joey, ang mga taong iyon ay halos hindi nakalampas sa mga teksto ng Cheonja. Samantala, pinanatili niya ang mga alaala ni Jo Young-hoon mula sa modernong panahon. Dagdag pa ni Joey, nag-aral din siya ng 20 taon mula elementarya hanggang sa pagsusulit sa civil service. Nabuhay siya sa edad ng impormasyon kung saan araw-araw ay nakakakuha sila ng impormasyon sa pamamagitan ng TV at mga smartphone. Naranasan niya ang kaisipan at katangian ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mga drama, pelikula, nobela, dula, at iba pa. Kaya napaisip si Joey nung sinabi ng kanyang babaeng kapatid na bigla na lang siyang naging bihasa sa pagsasalita. Sa kasong iyon, kung ikukumpara ni Joey ang sarili niya sa mga taong nabubuhay sa panahon na iyon, masasabi niyang siya ay isang henyo. Kabigla-bigla na sinabihan ni Joey ang kanyang kapatid na babae na tumabi sandali. Pagkatapos nito, kumuha siya ng kahoy para ipangsulat sa lupa. Ayon kay Joey, ang nawawala sa Central Plains ay hindi lamang teknolohiya o mga produkto, kundi ang lahat ng kaalaman na natutunan niya mula sa modernong panahon. Gayunpaman, nataranta ang dalawang ito sa sinusulat ni Joey. Alinsunod kay Jo-yeok, iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga karakter na iyon. Sa hindi inaasahan, biglang sumigaw si Joey habang sinasabing, "Oo, ito na." Sa kabilang dako, tinanong ni Jo-sun ang kanyang anak tungkol sa sinabi niya. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Joey sa kanyang ama na ipasa sa kanya ang Jo Clan's workshop. Ngunit naisip ni Jo-sun na si Joey ay nagbibiro lamang, kaya tinanong niya ito kung anong kalokohan ang kanyang pinagsasabi sa umagang iyon. Subalit, kaagad na sinabi ni Joey na may ideya siya at gusto niyang gawin ito. Ngunit hindi sumang-ayon si Jo-sun dahil ayon sa kanya, ang workshop ay hindi isang bagay na madaling mapatakbo ni Joey. Dagdag pa ni Jo-sun, si Joey ay walang karanasan, at higit sa lahat, kailangan niya ang espiritu ng isang manggagawa. Kasunod nito, tinanong ni Joey ang kanyang ama kung ilan pang pilak ang maaari niyang utangin. Dahil dito, nagalit si Jo-sun sa sinabi ng kanyang anak dahil ayon sa kanya, ang mga kamay nila ay puputulan na sa loob ng 10 araw ngunit naisip parent ni Joey na mangutang. Gayunpaman, sinabi ni Joey sa kanya, na ang paulihan ay nagkakahalaga ng 50 pilak. Kaya kung ipagsasama nila ang lahat ng halaga ng mga tool at materyales, iyon ay higit sa 30 pilak. Bukod pa rito, si Jo-sun ay may kredibilidad at kilala sa pagtatrabaho sa workshop na iyon sa buong buhay niya, kaya maaaring gamitin din sila ni Jo-sun bilang collateral. Dagdag pa ni Joey, kung gagamitin ni Jo-sun ang workshop at ang mga ito bilang collateral, madali siyang kikita ng 300 pilak. Higit pa rito, walang pakialam si Joey sa mataas na rate ng interes. Dahil ayon sa kanya, magagawa nilang ibalik ang hiniram na pera na may 3 beses ang halaga, gayunpaman. Hindi makapaniwala si Jo-sun na hiniling sa kanya ni Joey na ipasa sa kanya ang workshop, ngunit nagpaplano na siya sa paggamit ng anvil bilang collateral sa simula pa lang. Dagdag pa niya,
Ang anvil at martilyo ay napaka-importante para sa isang craftsman. Nagulat din siya nung sinabi ni Joey na gagamitin niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae bilang collateral. Gayunman, sinabi ni Joey sa kanyang ama na kung hihiram siya ng pera, dapat niyang gawin ito ng maayos. Tinanong din niya siya tungkol sa kung paano siya maaaring maging kaiya-hiya na pumunta para sa mga loan shark. Dagdag pa ni Joey, dapat ay tumingin din si Jo-soon sa mga grupo ng mga ngalakal dahil narinig niya na ang grupo ng mga ngalakal ng Fire Dragon ay pala kaibigan sa mga ngalakal. Dahil dito, galit na galit ang ama ni Joey. Nag-akma pa itong hahampasin ng martilyo si Joey. Pero kalmado pa rin si Joey at nakangiti lang sa kanyang ama. Kaya naguguluhan si Jo-soon at siya ay naninibago sa asal ng kanyang anak. Bukod pa rito, ayon kay Jo-soon, parang nagbago si Joey pagkatapos niyang magkasakit. Iniisip din ni Jo-soon kung may plano si Joey tulad ng ginawa niya sa toothbrush. Pagkatapos nito, sa wakas ay naintindihan din ni Jo-soon ang punto ni Joey na hindi ito isang bagay na sasabihin ng isang taong nagpapahalaga sa kanyang nakababatang kapatid na babae hanggang sa kamatayan ng hindi nag-iisip. Kaya tinanong niya si Joey kung may naisip ba siyang plano na makapagpabago sa mundo. Maging pinakamahusay na workshop sa lahat sa Onwi. Agad na sagot ni Joey. At dagdag pa ni Joey, sinabi niya sa kanyang ama na itatatag nila ang Jo Clan's Iron Kingdom sa lalawigan ng Onwi. Matapos itong marinig ni Jo-soon, tinanong niya ang kanyang anak kung hindi ba niya alam ang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang workshop. Tinanong din niya ito na hindi ba dapat si Joey ang mas nakakaalam nito kaysa sino man doon. Kaya sumagot naman si Joey na kung ang isyo ay ang mga iron ore, ay bibili na lang sila ng mga ingots. Ayon kay Joey, ang ingots ay isang tumigas na masa ng nakuhang bakal na nagmumula sa mga batong iron ore na natitira pagkatapos alisin ang mga dumi. Agad-agad na tinanong ni Jo-soon ang kanyang anak kung alam niya kung magkano ang halaga ng ingots. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na batay sa kasalukuyang average na presyo nito, iyon ay nagkakahalaga ng 3 pilak. Dagdag pa ni Joey, ang mga bakal na pang-araro ang pinakamaraming benta sa kanilang pagawaan. Ito ang pinakamahusay na kasangkapan para sa mga magsasaka, kaya gagawin nila ang bakal na pang-araro bilang kanilang pangunahing produkto. Pagkatapos ay babawasan nila ang mga presyo ng lahat ng kanilang mga produkto ng 30%, kabilang ang bakal na pang-araro. Ngunit talagang nagulat si Jo-soon. Kaya tinatanong niya ang kanyang anak kung ibig ba niyang sabihin na ibebenta nila ang bakal na pang-araro na karaniwang nagkakahalaga ng 40 pilak sa mga panahon na iyon sa mas mababang presyo na 28 pilak. Maliban dito, tinanong din ni Jo-soon si Joey kung alam niya ba kung gaano kahirap gumawa ng isang solong araro na bakal. Ito ay katumbas ng kalahating buwan na halaga ng pagtatrabaho. Gayunpaman, ayon kay Joey, kasama na doon ang oras na kinakailangan upang kunin ang bakal mula sa iron ore. Tapos tinanong niya siya kung bakit ganyan. Sinabi rin sa kanya ni Joey na kung gagamitin ni Jo-soon ang mga ingots, posibleng matapos ito sa loob lamang ng 4 na araw. 4 na araw, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sa loob ng 4 na araw na iyon, kailangan kong tiisin ang matinding sakit at patuloy na makipagbuno sa anvil upang mabento lang ito sa isang barya. Wika ni Jo-soon. Dagdag pa niya, kahit na ang sahod ng magtutroso ay 10 bakal na barya sa isang araw. Sa 4 na araw iyon ay magiging 40 barya. Ngunit tinanong siya ni Joey kung sino ang nagsabi sa kanya na siya ang gagawa nito. Sa kabilang banda, tinanong din ni Joey ang kanyang ama kung mayroon bang lugar sa buong lalawigan ng Onwi na nagbebenta ng mga higanteng araro na bakal sa halagang 28 pilak lamang. Dagdag pa ni Joey, kung kakalat ang balita, malamang dadagsa doon ang mga tao na bitbit ang kanilang mga pilak. Dahil kahit na ang isang muling nabentang item ay magiging mas mahal kaysa doon. So madali silang makakagawa ng higit sa 30 na mga bakal na araro sa isang araw. Gayunpaman, tinanong ni Jo-soon ang kanyang anak kung nasa tamang pag-iisip pa ba siya. Pero tumawa lang si Joey. Pagkatapos nun, sinabi ni Joey na mag-uumpisa sila sa maliit. Una nilang gagawin ay mag-hire ng 20 katao. At simula sa araw na iyon, ang ama ni Joey ang magiging responsable sa pagtuturo sa kanila. Una na dyan ay ang mga charcoal burner.
Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang ama kung kailangan pa niyang magpaliwanag. Maliban dito, sinabi din ni Joey na siya ang hahawak sa kanilang pagsasanay. Ang bawat unit ay bubuuan ng 2 tao. Magtatrabaho sila ng 6 na oras. At 4 na tao ang kailangan para sa 2 shift. Bukod dito, ang mga stoker, sa unang tingin ay parang simpleng trabaho lang ito, ngunit ang totoo, ito ay sadyang mahirap lalo na ang patuloy na pananatili sa harap ng apoy. Kaya ang 2 tao ay sapat na upang magtrabaho sa isang solong shift para sa 1 oras. Sa parehong paraan, tuwing 6 na oras, magkakaroon sila ng 2 shift, kaya mangangailangan iyon ng 4 na tao. Siyempre, hanggang sa maayos na masuri ng mga taong iyon ang temperatura ng apoy. Kailangang patuloy pa rin silang pangasiwaan. Ang sunod naman ay ang mga manghuhuwad. Ang kanilang trabaho ang pinakamahirap sa lahat. Ayon kay Joey, kakailanganin nila ng pinakamaraming tao doon. Sa sandaling iyon, mayroon silang isang anvil, kaya 4 na tao ang bubuo ng isang unit. Ang bawat unit ay magtatrabaho sa loob ng 5 oras. Sa 2 shift, kailangan nila ng kabuuang 8 forgers. Ang mga taong iyon ang magiging core ng Jokelands Workshop. Kaya iniling ni Joey sa kanyang ama na mas pagtuunan niya ng pansin ang mga taong iyon. Sunod naman ay ang mga molder. Sinabi ni Joey sa kanyang ama na kailangan niyang harapin ang mga ito pagkatapos ng mga manghuhuwad. Ayon kay Joey, ang isang unit ay binubuo ng 2 tao. Para sa bawat 6 na oras, magkakaroon ng 2 shift, 4 na tao ang kakailanganin. Alinsunod kay Joey, pansamantala, hahawakan niya ang mga benta at promosyon, pati na rin ang negosyong pangkalakalan. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang sukat ng paggawaan ay maliit kaya nagawa ni Josun na patakbuhin ito ng mag-isa. Ngunit kakailanganin nila ng mas maraming tao sa hinaharap. Higit pa rito, sinabi ni Joey sa kanyang ama na ang mga charcoal burner ay babayaran ng 6 na bakal na barya, habang ang mga stoker ay babayaran ng 8 bakal na barya. Ang mga manghuhuwad ay kikita ng 12 bakal na barya, habang ang mga molder naman ay kikita ng 11 bakal na barya. Sa pamamagitan nito, sila ay lilipad na parang ulap. Kung magtatrabaho sila ng 12 oras nang walang pahinga, ang kanilang kabuuang sahod sa isang araw ay magiging 208 bakal na barya. Ito ay halos 2 silvers. Dahil mababa ang antas ng kasanayan sa forgers at molders sa simula. Ang inaasahang rate ng produksyon ng mga bakal na pang-araro ay humigit kumulang 20 piraso. Siyempre, unti-unting tataas ang production rate. Dagdag pa ni Joey, ang paunang inaasahang tubo ay humigit kumulang 400 bakal na barya, nakatumbas ng 4 na pilak na barya. Kahit na matapos nilang bayaran ang sahod ng lahat, magkakaroon pa rin sila ng 2 pilak na natitira. At iyon ay magiging 60 pilak sa isang buwan. Pagkatapos nun, sila ay muling mamumuhunan pagkatapos nilang mabayaran ang mga ingots at mga gastusin sa pamumuhay ng kanilang pamilya. Hindi sila titigil hanggang sa ang workshop nila ay lumalaki ng higit sa 20 beses sa laki nito. Kaya si Josun ay hindi makapagsalita sa sandaling ito. Samantala, sa isip ni Joey, mukhang hindi makapagsalita ang kanyang ama pagkatapos ng kanyang marangyang pagsasalito. Dagdag pa niya, sulit ang kanyang pagpupuyat buong gabi sa panunood ng paglabas ng mga bagong produkto ng Apple sa bawat oras. Sa kabyulang panig, ayon kay Josun, sa bawat craftsman, dapat mayroong isang espiritu, dahil ayon sa kanya, ito ay isang trabaho na mapapagod ang buong katawan ng isang tao habang hinihinga ang bawat piraso ng bakal. Ang buong proseso ay kailangang isagawa ng craftsman ng mag-isa. Gayunpaman, ayon kay Josun, sinabi ni Joey na kailangan niya ng sistematikong ipamahagi ang mga tungkulin para makapag-concentrate sa buong panahong produksyon. Iyon ay hindi isang bagay na gagawin niya bilang isang craftsman ngunit kung ito ay upang kumita ng 60 silver sa isang buwan. Ngunit natigilan siya, nang magambala siya ni Joey at ipinaliwanag sa kanya na kung ang isang tao ay matututo kung paano gumawa ng uling, stoke, mold, at kahit na forge. Ito ay katulad lamang ng sinabi ni Josun, ito ay tatagal ng napakamahabang oras. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung paano kung tatalikuran niya ang pagkukunwari bilang isang manggagawa. Kaya sabi ni Josun, na nakakumbinsi ang sinabi ni Joey. Kasunod nito,
Tinanong niya siya kung talagang malaki ba ang kumpiyansa niya. Kaya sinabi ni Joey sa kanyang ama na magtiwala lang sa kanya. At sa wakas, sinabi ni Josun na hahayaan niya si Joey na pamahalaan ang workshop. Kinabukasan, sinabi ni Joey sa kanyang sarili na dapat niyang palitan ang kanyang sapatos. Pag nagsimula na siyang kumita ng pera. Samantala, tinanong ni Joey ang kanyang ama kung bakit hindi siya papasok. Pero kinakabahan talaga si Josun sa sandaling iyon. Gayunpaman, sa isip ni Joey, napatanong siya kung ano pa ang silbi ng pagiging isang craftsman kung ang kanyang ama ay isang walang muwang na matanda at walang alam sa mga realidad sa buhay. Sa kabilang dako, sinabihan ng gwardiyang ito si Joey na siya ang ikatlong customer ng kanyang young master. Kaya sinabi niya sa kanya na pumila upang hintayin ang kanyang termino. Sa isip ni Joey, ang gwardiyang iyon ay talagang kumikilos tulad ng isang gatekeeper ng isang merchant group. Matapang ang titig na, kaya nagpasalamat na lang si Joey sa gwardiya. Pagkatapos nun ay dumber echo na siya sa pila. Ngunit habang nasa pila si Joey, ayon sa kanya, ang mga taong lumabas ay bihirang may magandang ekspresyon. Kaya iniisip niya na hindi ito magiging madali para sa kanya. Maya-maya, tinawag na ng gwardiyang ito sina Joey at Josun, ngunit si Josun ay mukhang kinakabahan pa rin sa sandaling iyon. Kaya sinabi ni Joey sa kanyang ama na manatili na lang siya sa labas. Pagkatapos nun, agad na pumasok si Joey sa silid. Pero laking gulat niya, nang makita niya si Lee Jong-jae. Gayunpaman, tinanong siya ni Lee Jong-jae tungkol sa kung gaano karaming mga pilak ang kailangan niya. Ayon kay Joey, ang boses ni Lee Jong-jae ay ibang-iba. Gayunpaman, sumagot siya na kailangan niya ng 300 pilak. Ngunit ang lalaking ito ay tumingin lamang kay Joey mula ulo hanggang paa. At nang makita niyang si Joey ay mukhang dukha, agad niya itong tinanggihan at pinalabas. Ngunit hindi inaasahan. Biglang nagsalita si Joey at sinabi sa kanya na sa loob ng 3 taon, pagsisisihan yun ni Lee Jong-jae habang hinahampas ang sahig. Kaya natigilan ng lalaki sandaling ito. Dagdag pa ni Joey, iyon marahil ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin ni Lee Jong-jae sa kanyang buhay. Ano ang sinabi mo? Wika ni Lee Jong-jae. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na nasabi na. Niya ang sinabi niya. Mawawala ng koneksyon si Lee Jong-jae sa workshop na sinusuplayan ni Joey na karamihan ng materyales na bakal sa Anwi, at ang nag-iisang maniningil ng pinakamurang delivery fee. Gayunpaman, tinanong ni Lee Jong-jae si Joey kung siya ba ay galing sa Golden Hill Workshop o marahil, sa The Great Blackfire Workshop. Ipinakilala ni Joey ang kanyang sarili bilang pangalawang anak ng Jo Clan's Workshop sa Bongtae. Kaya syempre, nandoon siya sa ngalan ng Jo Clan's Workshop. Ngunit bigla na lang hinampes ni Lee Jong-jae ang mesa na parang siya ay nagalit. Pagkatapos nun, tinanong siya ni Lee Jong-jae kung pumunta ba siya doon para guluhin siya. Tinanong din niya siya kung minamaliit ba niya ang pangalan ng Fire Dragon Merchant Group. Ngunit si Joey ay bumantong hininga lang at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na walang paraan na hindi niya alam ang kakulangan ng katanyagan sa pangalan ng kanyang pamilya. Dagdag pa ni Joey, hindi siya maglalakas loob na magproseso ng isang credit transaction. Pero bakit? Wika ni Lee Jong-jae. Pagkatapos nito, kinuha ni Joey ang bagay na ito mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ilalagay niya ang lahat ng mga gamit na bakal na may presyo sa merkado bilang collateral. Ang 300 steel anvils ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 pilak. 2 malalaking martilyo, 2 maliliit na martilyo, at 3 bakal na talam. Kasama ang 6 na cast iron frame, ang pinagsamang presyo sa merkado ay magiging 40 pilak. Dagdag pa ni Joey, ang sukat ng lote ng workshop ay 220 payong na nagkakahalaga ng 40 pilak. Ang mga puno ng oak ay 3,000 johns, ang mga uling naman ay 400 johns, at barks ay 3,000 johns. Ang lahat ng iyon ay mabebenta ng 10 pilak, na may kabuuang 150 pilak. Iyan ang lahat ng kanilang ilalagay bilang collateral. Dagdag kaalaman, ang payong ay isang Korean unit ng pagsukat para sa floor space at ang john ay isang Korean unit ng pagsukat para sa timbang. Gayunpaman, tinanong ni Lee Jong-jae si Joey tungkol sa natitirang 150 pilak.
Kaya sinabi sa kanya ni Joey na ang kanyang ama ay nasa mahigit 30 habang ang kanyang ina ay nasa 30. Nasa 20 taon naman sila ng kanyang kuya. Kaya sinabihan siya ni Joey na ilalagay niya ang lahat ng kanilang 4 na buhay bilang collateral. Dagdag pa niya, sa mga tuntunin ng human trafficking sa black market, mahirap matukoy ang karaniwang presyo nito. Gayunpaman, kung ibabatay nila ito sa presyo ng kalakalan ng mga alipin ng gobyerno, malamang ay sapat na ito upang lumampas sa 150 pilak. Gayunpaman, sa isip ni Lee Jong-jae, ang taong iyon ay mukhang maayos. Iniisip din niya na ito ay kawili-wili. Kaya sinabi niya na ito ay mukhang makatwiran. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang lahat ng collateral na nabanggit ay may kasamang handling fee. Pagkatapos ay sinabi niya na ipapadala muna niya ang kanyang mga tauhan upang i-verify ang pagiging lihitimo ng lahat ng mga produktong binanggit bago muling kalkulahin ang mga ito. Sinabi rin ni Lee Jong-jae kay Joey na kung magkataon na hindi siya makabayad sa oras, masasayang pa rin ang mga tao at oras kahit na hawakan nila ang lahat ng collateral loan. Lalo na ang isyu ng pang-aalipan. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na kaya binibigyan niya siya ng pagkakataon. Ang pagkakataong makipag-deal sa kanya. Isang deal, isang pagkakataon. Hindi ba't baliktad ito? Wika pa ni Lee Jong-jae. Gayunpaman, tinanong din niya siya kung anong dahilan bakit ang pagkakaroon ng koneksyon sa workshop ni Joey ay isang pagkakataon para sa Fire Dragon Merchant Group. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na ang lahat ng mga bagay ay nakalista doon. Saad pa niya, isusupply nila ang mga ito sa Fire Dragon Merchant Group ng 70% ng presyo nito sa merkado. Kaya nagulat si Lee Jong-jae habang nagtatanong kung paanong 28 pilak lamang ang halaga ng isang malaking bakal na pang-araro. Tinanong din niya si Joey kung makakapag-supply ba talaga siya ng mga bilihin sa mga presyong iyon. Agad namang sinabi ni Joey na susulat siya kaagad ng kontrata. Kaya si Lee Jong-jae ay hindi makapagsalita sa sandaling ito. Pagkatapos nun, sinabi ni Joey sa kanya na kung seryoso siyang hindi siya makikipagtulungan sa kanila, balak ni Joey na imungkahi ang parehong mga plano sa Milky White Merchant Group. At dahil sa sinabi ni Joey, natigilan si Lee Jong-jae matapos niyang marinig ito. At sa isip niya, para sabihin ni Joey na siya'y pupunta sa kalaban nilang grupong mga ngalakal. Iniisip ni Lee Jong-jae kung sinusubukan ba ni Joey ang kanyang ego. Pagkatapos nun, biglang tinawag ni Lee Jong-jae si General Ha, at inutusan niya ito na maglabas ng 1,000 pilak. Kaagad, sinunod ni General Ha ang kanyang utos. Pagkatapos nito, sinabi ni Lee Jong-jae kay Joey na dapat nilang kalkulahin ito batay sa presyo ng black market. Iyon ay tiyak na magiging presyo ng buhay ng isang tao. Ibig sabihin, magkakaroon ng ganap na kapangyarihan si Lee Jong-jae sa buhay ni Joey. Alipin o patutot, anuman ang gusto niyang gawin wala nang pakialam si Joey doon. Dagdag pa ni Lee Jong-jae, higit sa lahat, hindi niya kailangan ng anumang bagay bilang collateral. Bibilhin ni Lee Jong-jae si Joey ng 1,000 pilak kung hindi niya ito mababayaran. Ngunit sinabi sa kanya ni Joey na hindi ito mangyayari. Makaplipas ang ilang sandali, tinanong ni Jo-sun ang kanyang anak tungkol sa kung ano ang gagawin nila ngayon. Kaya tinanong din ni Joey ang kanyang ama kung ano ang pinakakaraniwan sa panahong iyon. Ngunit nalito si Jo-sun sa sinabi ni Joey. Kaya sinabi sa kanya ni Joey na ito ay walang iba kundi ang manpower. Dagdag pa ni Joey, sa sandaling makabalik siya sa Bongtae, maglalagay siya ng for hire sign sa pasukan ng marketplace. Makalipas ang isang araw, kung gayon, susuriin ba natin kung gaano karaming tao ang nagtipon? Wikay ni Joey, nakakagulat. Maraming tao na ang naghihintay sa labas. Kaya nagpa siya si Joey na magsimula sa isang 1-by-1 na panayam, gayunpaman. Hindi makapaniwala si Jo-sun na maraming tao ang nagtipon doon. Sa kabilang banda, ayon kay Joey, una, tatanggihan ng mga masyadong madaldal. Ang mga taong nagsasalita ng masyadong marami ay nangangahulugan na hindi sila tapat. Madali rin silang mag-udyok ng paghihiwalay sa loob ng kanilang kapaligiran. Pangalawa, tatanggihan din ang mga mahina ang katawan. Hindi nila magagawang makaligtas sa mahirap na trabaho sa workshop kaya sila ay hindi. Pangatlo, tatanggihan ang mga masyadong mabagal.
Maaabala nila ang proseso ng trabaho kung sila ay walang muwang sa simula ng trabaho. Kaya sila ay hindi din pwede. Dagdag pa ni Joey, ang pinakamahalaga sa anumang negosyo ay ang kasanayan. Doon, lahat ng kaalaman sa ekonomiya na natutunan ni Joey mula sa majoring in business administration. Karanasan sa pagtatrabaho sa iba't ibang mga part-time job, pagbabasa ng libro, at pagsasaliksik upang magtatag ng kanyang sariling negosyo, magiging malaking tulong iyon. Sa parehong panahon, tinanggap ni Joey ang mga bagong miyembro ng Joe Clans Workshop. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na magtitipon ang lahat sa umaga anuman ang kanilang mga shift dahil kailangan pa nilang maging pamilyar sa workshop. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanila ni Joey ang nakasulat na kontrata. Sinimulan niya ito sa pagbigay sa mga napiling magtrabaho bilang charcoal burner. Dagdag pa ni Joey, maaaring basahin kaagad ng mga marunong bumasa ang kanilang kontrata at makinig sa kanyang paliwanag pagkatapos. Sinabi rin sa kanila ni Joey na maaari rin silang humans ng tulong sa isang taong marunong magbasa para i-verify ang mga nilalaman ng kontrata. Gaya ng sinabi ni Joey kahapon, ang pang-araw-araw na sweldo ng mga charcoal burner ay magiging 8 iron coins. Kung mag-o-overtime sila, makakatanggap sila ng bonus pay na 2 bakal na barya kada oras. Gayunpaman, ang mga manggagawang ito ay nalilito tungkol sa bonus pay, kaya tinanong nila si Joey tungkol dito. Agad-agad, sinabi sa kanila ni Joey na ito ang kanilang karagdagang sweldo. Sa kabilang dako, ayon sa lalaking nasa kaliwa, sa palagay niya ang ibig sabihin ni Joey ay kung magkano ang kanilang sweldo ay tataas habang ang oras ng kanilang pagtatrabaho ay tumatagal din. Kaya ang taong ito sa kanan ay namangha sa karagdagang 2 bakal na barya sa loob ng 1 oras. Dagdag pa ni Joey, maaari rin silang magpahinga 1 beses bawat 7 araw. Magbibigay sila ng holiday pay para doon. Ang holiday pay ay magiging 70% ng kanilang karaniwang sweldo. Sa madaling salita, iyon ay magiging 7 bakal na barya. Ngunit ang mga taong ito ay naguguluhan tungkol sa holiday pay. Kaya ipinaliwanag sa kanila ni Joey na ito ang sweldo na matatanggap nila kahit na sila ay nasa break. Sinabi din ni Joey na napakahalaga para sa lahat ng nasa workshop na iyon na makapagpahinga ng maayos. Kakailanganin nilang magpahinga upang mapanatili ang kanilang pisikal na lakas upang makapagtrabaho sa mga susunod na araw. Dahil dito, ang mga taong ito ay hindi makapaniwala na sila ay babayaran kahit na sila ay nagpahinga. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Joey na masyadong maaga pa para magulat dahil may araw pa ng pagtatanghal. Dagdag pa ni Joey, sinabi niya sa kanila na kung makakagawa sila ng higit sa 30 do ng uling sa isang araw, bibigyan sila ng additional 50% sahod. Dagdag kaalaman, ang do ay isang tradisyonal na Korean unit ng pagsukat para sa volume o kapasidad. Ang do ay katumbas ng 18 litro. Nangangahulugan iyon na kikita sila ng 12 bakal na barya sa isang araw. Higit pa rito, mayroon din silang buwanang bakasyon. Bukod sa lingguhang bakasyon, makakapagpahinga rin sila minsan sa 1 buwan. Kung hindi nila ginagamit ang kanilang buwanang bakasyon, ang kanilang sweldo ay double. Mayroon ding taunang bakasyon. Kung ang isa ay magtatrabaho ng 1 buong taon ng walang bakasyon, bibigyan sila ng karagdagang 5 araw na taunang bakasyon sa susunod na taon. Siyempre, maaari silang magpahinga o magtrabaho sa kanilang bakasyon. Tiyak na madodoble ang kanilang sweldo. Kaya ang mga manggagawang ito ay lubos na nabigla sa kanilang mga narinig. Ang sistema ng bonus ng modernong panahon ay isang kapitalistang regalo na ipinanganak mula sa maraming pagsubok at pagkakamali. At syempre, ang kontrata ng lahat ng iba pa, kasama ang mga molder, stokers, at mga forgers, ay magkapareho. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Joey na hindi nila maaaring ibunyag ang anumang bagay na nangyayari sa loob ng workshop ng Joe Clan sa sinuman sa labas. Kahit sa kanilang mga pamilya, kung masira nila ang kondisyong iyon, sila ay walang pasubali na tatanggalin. Saad pa ni Joey, malalaman nila ang lahat kapag nag-imbestiga sila. Dahil marami silang nagtatrabaho doon. Sa isang iglap, sinabi ng mga manggagawang ito na talagang hindi nila sasabihin kahit kanino. Sinabi rin nila kay Joey na mangyaring huwag mag-alala tungkol dito at hayaan silang magtrabaho kaagad.
Ngunit sinabi sa kanila ni Joey na hindi pa nila magagawa. Tanging ang mga charcoal burner lamang ang susunod sa kanya. Ang iba ay kailangan pang sanayin ng kanyang ama doon. Sinabi din ni Joey na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang sweldo dahil babayaran parent sila kahit na nasa pagsasanay pa lamang sila. Naintindihan namin, magtatrabaho kami hanggang kamatayan para sa Joe Clans Workshop, wika ng mga manggagawang ito. Sinabi rin nila na wala nang ibang magbabayad ng ganoong kalaking pera, kaya masaya ang lahat sa mga sandaling ito. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood, sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag din kalimutan na magkomento, ibahagi, at mag-subscribe sa aking channel para sa higit content tulad nito. Hanggang sa susunod.